Ito si Ethereum. Ayan, mukhang maganda yung ano niya. Kasi itong RSI niya, pag dumating to sa baba at pabalik na siya, gaya dito, halimbawa pumunta siya sa baba and then pabalik na siya, yan ang pinakamagandang bibili ka dyan, yung pabalik na siya. Kasi pataas na yan, papunta dito. So dito, malapit na siya sa baba. Yan, pa-down pa siya kasi yung moving average double niya, yung red is pababa pa siya. Ibig sabihin magbaba pa yan, mag-down pa yan. So, pwede natin yang hintayin na pababa. Pero posible din naman siyang nasa baba siya and then pabalik siya, tapos bigla siya uulit siyang pababa. Pero okay lang yon kasi hindi ka naman malulugi doon. Hintayin mo lang siyang tataas ulit. Ang importante, binili natin siya ng mura. Ayan. So, si Ethereum, isa siya sa mga ano ngayon, sa mga nag 1 hour trader, or ilagay natin siya sa 4 hours. Ayan. Sa 4 hours naman, hindi pa siya nakaabot. So, posible pa talaga siyang bababa dito. Ayan. Okay. So, yan, medyo pabalik na yan. Siguro mamaya magta-touch lang yan dito ng konti and then babalik yan. So, yan ang magandang bibili ka kapag mag-down pa siya. Pwede natin i-monitor. So, dito sa trading view ay so, yan. Medyo bumuka siya dito. Nasa 1 hour lang tayo, guys. Bumuka siya dito. Ibig sabihin yan, pababa pa talaga yan yung presyo. So, pwede natin hintayin na bumaba yung presyo niya. Para tingnan natin kapag magko-cross itong red, ibig sabihin kasi every time na tumataas yung red ay tataas yung presyo niya. So, ibig sabihin hintayin natin yung mag-cross yung red dito sa green. Pag mag-cross yan, paibabaw yung red, ibig sabihin, pataas na yung presyo niya. So, dyan, hindi pa tayo bibili. At saka, wala pa tayong pera din. Nandun sa ibang trade natin. Pero dito kung sa nagpo 4 hours ka, kasi unti-unti na siya pabalik pero matagal yan. Sa akin kasi 1 hour yung ano ko. Ayan. So, sa 1 hour, ibig sabihin sa 1 hour, sa bawat kandila, 1 hour yan. Ayan. So, hihintayin natin siya. Medyo specific kasi yung nilagay ko sa 1 hour kaysa 4 hours kasi medyo matagal na. So, 1 hour yung nilagay natin at hintayin natin yan. Kapag bumaba yan, pag mag-cross siya doon sa green, ibig sabihin pataas nun. At saka isa sa minomonitor natin, dito tayo sa trading view. Ayan. So, ayan. Pababa siya. Ayan. So, pwede na tayong, actually, pwede ka nang bibili dyan. Hintayin mo lang naman siyang tumaas. Pero, mas maganda kasi pababa pa siya eh. Huwag ka munang bimili. Ayan. So, may nilagay tayo dito. Ito yung mga history natin na nilagay. Okay. So, yan. So, dito tumaas siya nung December 22. Ayan, dito. Tingnan natin saan ba siya tumaas. Tumaas siya ng December 14 and then bumaba siya ulit ng December 16. At saka December 16 nga. And then tumaas siya konti ng December 17 and then bumaba naman siya. Ayan, that day ng December 17 bumaba siya ng hapon and then dito tumaas din ulit siya sa December 18 ng hapon and then bumaba siya ng December 18 ng gabi. Ayan. Tapos ayan, bumaba na naman siya ng tumaas na siya ng December 19 and then pagka December 20 bumaba siya ulit, nag-touch siya dito sa pinakababa. Ayan, December 21 tumaas siya ulit. So yan, December 21 ng alas 5 ng hapon bumaba siya and then nung gabi naman ay tumaas siya ulit.
So mas tumaas pa siya, bumaba siya konti, tumaas siya ng December 22. And then bumaba siya dito sa December 25, mas bumaba siya, nag-touch siya dito, and then December 25 ng hapon bumalik din siya, and then sa 26 saka pa siya nag-touch ulit, and then ito yung pinakamataas niya, December 28. Ayan. So yan, malapit na naman siyang mag-touch dito sa pinakababa. Ayan, December 29 ngayon. Baka mamaya magta-touch na yan dyan. So yan ang best na bibili, abangan nyo. Kung gusto nyo makabili talaga ng mura, ayan, dito, kahit hanggang dito kayo bibili, okay na yan. Kasi hindi naman siya masyadong lumalagpas dito sa linya na ito, sa RSI niya. So pwede kayong bumili dyan, kasi for sure pag ma-reach niya to ay tataas yan dito. Yan. Posible rin namang ma-reach niya to, tapos tataas siya, and then bababa siya ulit. Pero pag na-reach niya to, pwede kayong maglagay na ng resistance dito na banda. Ayan, dito banda. So halimbawa bababa dito, maglagay na kayo ng resistance dito na banda, sa taas lang niya, at least kikita lang kayo. Yan, pwede dyan. So bababa siya dito banda, maglagay ka ng take profit kayo dyan. So i-observe nyo lang yung galaw, pero for sure binabalik-balikan niya yung dyan, yung pinakataas yan. Yan yung i-monitor nyo. Sa trading view ay kasi magbaba pa siya kasi nakabuka ka yung nyo, yung red. So yan guys, pwede nyong abangan yung Ethereum. Ayan, kasi si Ethereum ay nagbaba siya ngayon ng negative 4%. Ayan, nagbaba siya. So pwede nyo yung abangan. So nagbabaan lahat. So pag nagbaba si Bitcoin, magbaba rin yan lahat. So yan. Ito si Solana kahapon is nasa 4% yung binaba. Pero hindi tayo nakabili kasi kulang na yung pera natin, nilagay natin doon sa natin. Ayan, titingnan natin yung mga orders natin. So yan sa baba yung mga orders natin. We have 5 orders na hindi pa yan nagsasuccess. Ayan. So hinihintay pa natin yan na mga So isa ito, yan, bababa pa yan. So hindi natin natansya ng masyado. So hintayin natin yung limit yan, pagtataas yan. Ayan. Pero yung trading view niya, nasa baba na siya, nakabili tayo dito So hintayin lang natin kahit bumaba yan, babalik.